Narito na ang PTV Balita ngayon. Inihatid na ng mga tauhan ng Philippine Air Force at US Marines ang family food packs sa mga residenteng nasalanta ng Bagyong Juan sa Virac, Catanduanes. Ayon kay PAC spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, katuwang din nila ang Philippine Army at Philippine Coast Guard sa pagdiskarga ng mga pagkain. Halos 200 family food packs ng Department of Social Welfare and Development ang isinakay nila sa USMC MV-22 Osprey Aircraft sa Clark Air Base. Mabalacat, Pampanga na dadalhin patungong Virac. Ang pagtutulungan ng mga sundalo ay bahagi ng humanitarian assistance at foreign disaster relief mission sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Dahil sa matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Juan sa Puraran Beach sa Baras, Catanduanes, ininspeksyon at nagsagawa ng assessment ang kanilang lokal na pamahalaan para masuri ang kalagayan ng mga tourist site at establishmento sa lugar. Layo nito na ibalik ang sigla ng pangunahing tourist destinations sa Baras at matiyak ang kaligtasan ng mga bisita dito. Bukod dito, siniguro ng Department of Tourism mga agarang pagbibigay ng tulong para sa mga naapektuhang tourism workers sa Catanduanes. Nagsasagawa na rin ang pagsusuri ang kagawaran sa mga apektadong tourist site sa probinsya ng Bicol para sa mabilis na pagsasaayos ng mga ito. Sa ngayon, pansamantala munang sarado ang Puraran Beach habang nagpapatuloy ang recovery at rehabilitation efforts. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, mapya mapita, magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. 16 na mga dating kasapi ng Dawla Islamiyah Hasan Group at DIFF ang formal nang sumuko sa militar sa bayan ng Datupiang, Maguindanao del Sur noong 12 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon sa 6th Infantry Battalion, voluntaryong isinuko ng mga rebelde ang iba't ibang armas, kabilang ang mga high-powered firearms at mortar. Ipinaharap sila sa 601st Infantry Brigade kung saan pinuri ni Brigadier General Edgar Catu ang kanilang tapang sa pagtalikod sa karahasan na anyay hakbang tungo sa marangal at mapayapang buhay kasama ang kanilang pamilya. Nagbigay din ng tulong pinansyal at bigas ang mga lokal na pamahalaan bilang suporta sa reintegration program. Giit ni 6th Infantry Division, patunay ang pagsuko ng 16 na individual na hindi nagdudulot ng pagbabago ang armadong pakikibaka at mas nananaig ang kapayapaan sa Maguindanao. Samantala sa iba pang balita, sugatan ng 2 individual matapos magkabanggaan ang isang police patrol car at isang payong-payong sa kanto ng Sinswat Avenue sa Bubong Road, Cotabato City. Ayon sa Cotabato City Police Office, binabagtas ng motorsiklo na minamaneho ni Hamid Daud kasama ni Abdullah Laup ang Bubong Road nang magkasalpukan sila sa intersection kasama ang Toyota Hilux patrol vehicle na nasa convoy duty patungong General Santos City. Kapwa sugatan ng driver at pasahero ng motorsiklo at agad dinala sa Cotabato Regional and Medical Center. Dinala naman ng TEUC-CPO ang parehong sasakyan para sa investigasyon na patuloy pang isinasagawa para malaman kung sino ang may pananagutan. Nagpaalala ang Cotabato City Police Office sa lahat ng motorista na maging maingat at sumunod sa batas trapiko para maiwasan ang mga aksidente. At yan ang mga balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.